ang mga basurang araw-araw nating itinatapon. Sa wastong paghihiwalay ng basura, maaari nating mabawasan ito at magagamit pa natin ito bilang mga recycle na bagay. Shipping. Ngayon, sabay-sabay nating alamin kung paano ipinoproseso ang mga basurang itinatapon natin at kung paano natin ito dapat itapon. Ang taunang dami ng basurang nalilikha sa lungsod ng Iwata ay makikita sa ibaba. Ang basurang nabubuo natin ay pinaghihiwalay ayon sa uri at dinadala sa mga pasilidad sa pagpoproseso sa loob ng lungsod. Mangyaring dalhin ang nasusunog na basura sa clean center ng lungsod ng Iwata. Kinokolekta ang hindi nasusunog na basura sa Chuan-Wide Area Bulky Waste Treatment Facility. Ang mga basurang nabuo mula sa ating mga tahanan ay nakahati sa 9 na uri. Sa mga ito, 7 uri ay basura na maaring i-recycle. Ngayon, tingnan natin kung paano itinatapon ang bawat uri ng basura. Una ay ang nasusunog na basura. Ang mga nasusunog na basura na nakolekta mula sa lugar ng tapunan ng basura ay dinadala sa clean center ng lungsod ng Iwata. Ang nasusunog na basura na itinapon sa garbage pit ay dinadampot at ibinabagsak ng isang crane ng maraming beses upang masira ang bag at mahalo-halo ito. Sa ganitong paraan, ang tubig ay pantay-pantay na inapapamahagi para mas madaling masunog ang basura. Pagkatapos, ilalagay ito sa incinerator. Ito ang central na control room. Nagtatrabaho kami ng 24 oras upang kontrolin ang sitwasyon ng insinerasyon at masiguro ang malinis na pagsunog. Ang init na nalilikha ng insinerasyon ay ginagawang singaw upang magmaneho ng turbine at makabuo ng kuryente. Ang kuryenteng nabuo ay ginagamit sa loob ng pasilidad o ibinibenta sa kumpanya ng kuryente. Bilang karagdagan, ang mainit na tubig na gawa ng singaw ay ginagamit sa katabing Iwata Heated Pool at Welfare Hall. Susunod, tingnan natin kung paano itinatapon ang basura na maaring ma-recycle. Ang mga basurang maaring i-recycle ay ibinibenta sa mga kumpanyang nagre-recycle ayon sa uri. Ang mga basyong lata ng juice ay dinadala sa isang recycling plant kung saan ang mga ito ay mekanikal na dinadaganan at muling ginagamit bilang mga recycled na bagay. Pakitapon ang mga lata ng spray nang hindi ito binubutasan. Ito ay upang maiwasan ang mga aksidente kapag nagbubutas at upang matiyak ang ligtas na pagtatapon ng basura. Pansamantalang iniimbak ang mga nakolektang lata ng spray at pagkatapos ay dinadala sa isang espesyalisadong nagpoprosesong planta kung saan ang mga ito ay ligtas na pinoproseso at nire-recycle habang pinupuno ng nitrogen upang maiwasan ang pag-aapoy sa panahon ng pagdurog. Ang mga basyong bote na nakolekta ayon sa kulay ay dinadala sa isang planta ng pag-recycle at muling ginagamit bilang mga recycled na bagay. Ang mga nagamit na plastic na bote ay mano-manong tinatanggalan ng mga dayuhang bagay, mekanikal na dinadaganan at dinadala isa-isang planta ng pag-recycle upang magamit muli bilang isang recycled na bagay. Ang basurang mantika ay muling ginagamit bilang biodiesel fuel sa isang recycling plant. Ang refined na biodiesel fuel ay ginagamit bilang panggatong para sa mga truck ng basura ng lungsod. Ang mga plastic na containers at packaging ay dadalhin sa Chuan-Wide Area Bulky Waste Treatment Facility. Dito, ang mga itinalagang bagay ay mekanikal na pinupunit at binubuksan upang alisin ang mga dayuhang bagay na hindi natagpuan sa panahon ng pagkokolekta. Ang mga plastic na containers at packaging na tinatanggalan ng mga dayuhang bagay ay isisiksik, iniimpake at dinadala sa isang recycling plant. Ito ay isang planta ng pag-recycle. Ang mga plastic na lalagyan at packaging na dinadala ay niluluwagan. Pagkatapos, tinatanggalan ng mga dayuhang bagay sa pamamagitan ng kamay o makinarya at sinusort ayon sa material. Ang nasort na basurang plastic ay ginugutay-gutay at hinuhugasan. Kapag ito ay natunaw at hinulma, ito ang nagiging isang bagong recycled na hilaw na materyales. Ang mga plastic na hilaw na materyales na ginawa sa ganitong paraan ay tinatransform upang maging mga bagay na pamilyar sa atin at ginagamit rin muli.
Pagkatapos maihatid ang bakal at maliliit na basurang dekuryente sa Chuan Wide Aerial Bulky Waste Treatment Facility, ang mga kable ay pinuputol gamit ang kamay at ang mga dayuhang bagay ay tinatanggal at ang mga bagay ay pinapasok sa mga makina at dinudurog. Kinokolekta ang pinong dinurog ng mga bakal at dekuryenteng appliance gamit ang magnet upang kolektahin lamang ang bakal. Kinokompress ito at pagkatapos ay dinadala sa mga recycling plant. Matapos hiwalay na kolektahin ang mga bombilya at baterya, ang mga mapanganib na basura ay dinadala sa kani-kanilang mga nagpoprosesong planta para sa ligtas na pagtatapon. Maaring magdulot ng sunog ang mga device na may built-in na rechargeable na baterya, gaya ng heated tobacco product, electronic cigarette, at portable fan. Kaya kung hindi mo maalis ang mga baterya, huwag itapon ang mga ito bilang bakal at maliliit na basurang dekuryente at iimbak ang mga ito sa 5 lokasyon sa loob ng lungsod. Sa halip, sariling dalhin ang mga ito sa istasyon ng pag-recycle. Ang mga baterya ay lubhang mapanganib dahil maari silang masunog. Sa istasyon ng pag-recycle, kinokolekta ang mga baterya, bombilya at iba pang basura na maaring magamit bilang mga recycled na bagay. Ang lokasyon ng istasyon ng pag-recycle ay tulad ng ipinapakita. Ang mga basurang hindi na magagamit muli bilang recycled na bagay ay itatapon sa isang huling lugar na tapunan. Dito, nililinis namin ang tubig at tinatakpan ang lupain ng lupa upang matiyak ang matatag na reklamasyon. Limitado ang espasyo ng landfill, kaya kailangan nating bawasan ang dami ng basura sa landfill. Ang pagtatapon ng basura ay nangangailangan ng maraming pagsisikap at gastos. Ngunit totoo ba na maaari mong bawasan ang dami ng basura sa pamamagitan ng pagbabago ng paraan ng pagtatapon nito? Oo, mahigit kumulang 90% ng basura sa Iwata City ay nasusunog na basura. Tinatayang kalahati ng nasusunog na basurang iyon ay sinasabing tubig. Ang pagpiga lamang nito ng mahigpit kapag nagtatapon ng basura ng pagkain sa bahay ay makakatulong na babawasan ang dami ng basura. Malaking pagkakaibang resulta ng isang pagsisikap na iyon. Ngayon, kapag nagtatapon tayo ng mga basurang ma-recycle tulad ng naririto, maaaring maisip natin kung gaano karaming dumi ang dapat na matanggal mula dito. Gaano karaming dumi ang dapat nating alisin? Oo. Halimbawa, narito ang isang container na may mga mantsa ng spaghetti. Pakigamit ng spongha upang alisin ang mantsa at linisin ito ng ganito. Mangyaring banlawan din ito. Isa pa, paano na ang mga label sa container na ito? Dapat ko bang tanggalin ang mga ito? Lubos ang pasalamat ko kung matanggal mo ang mga iyan. Ngunit kung hindi mo yan matanggal, okay lang din na nariyan lang yan. Ang mga ganitong container ng mayonnaise at ketchup ay mahirap linisin. Para sa containers na mahirap tanggalan ng dumi, gupitin sa kalahati gamit ang gunting at banlawan ng tubig para mas madaling matanggal ang mga mantsa. Masisiyahan ako kung itatapon mo ito bilang basurang mare-recycle na ganito kalinis ang loob. Kung hindi mo maalis ang dumi, mangyaring itapon ito bilang nasusunog na basura. Gusto kong masiguro na alisin ang dumi at nang matapon ito bilang mare-recycle na bagay. Ano ang mga kahihinatnan kung ang mga plastic na containers at packaging ay mananatiling marumi? Ang mga plastic na containers at packaging ay containers at packaging na gawa sa plastic. Kung nalilito ka, mangyaring gamitin ang mga markang ito bilang gabay.
Sa pagtatapon nito, kailangang maingat ka sa pagtanggal ng mga dumi mula rito. Tingnan ang mga aktwal na itinatapong container at packaging. Mga tube na may natitirang dumi. Ang mga supot na may natirang pagkain o ang dumi sa supot at iba pa ay itinuturing na marumi. Dahil ang mga bagay ay nakabalot at hinahatid sa ganitong paraan, kung ang mga bagay ay marumi, ang dumi ay maaring lumipat o maaring kailanganin linisin ng planta sa pag-recycle ang kanilang makinarya at kailangang gumamit ng maraming tubig upang linisin ang mga ito. Kaya, pakitanggal ng dumi at itapon ng basura ayon sa sumusunod na 3 hakbang. Una, mabilis na hugasan ng tubig o punasan. Pangalawa, alisan ng tubig ang tubig at suriin kung may dumi. Pangatlo, kung natanggal ang dumi, ipadala ito para i-recycle. Baterya, pang-ahit, karayom. Huwag ihalo ang mga mapanganib na dayuhang sangkap sa mga plastic na containers at packaging. Iyan ang nangyayari kapag ang isang malakas na pwersa ay inilapat sa isang rechargeable na baterya mula sa labas. May posibilidad na magkaroon ng ganitong sunog. Sa katunayan, ito ay nagdudulot ng malaking problema sa mga lugar ng pagre-recycle. Isa itong planta na mahawak ng plastik, kaya maraming nakapaligid na hilaw na materyales na madaling masusunog. Kaya naman, kung magliyab man ang maliit na apoy, may panganib na mabilis na kumalat ang apoy sa buong planta. Higit pa rito, ang mga pang-ahit ay isang problema para sa mga taong nagtatrabaho sa planta. Nagsusuot sila ng guwantes upang hindi masaktan ang kanilang mga kamay habang nagtatrabaho. Subalit, Sa gayong matalim na pang-ahit, madaling masugatan ang iyong kamay kahit pa may sinusuot na guwantes. kamakailan lamang sa pagdami ng pangangalagang medikal sa tahanan, paminsan-minsang naihalo ang mga hiringgilya at pang-iniksyong karayom. Ang mga karayom ng hiringgilya ay partikular na matatalim at madaling makabutas ng mga guwantes. Huwag ilagay sa tapunan ng basura ang mga baterya, pang-ahit o mga karayom ng hiringgilya. Isang huling bagay, hindi magandang ilagay ang mga nakasupot na bagay sa plastic na bag ng basura. Mangyaring humintong gawin ito hanggat maaari. Madalas na may maraming nakasupot na bagay sa loob ng plastik na bag ng basura. Kung mangyayari ito, kailanganing buksan ang mga ito upang suriin ang mga nilalaman. At kapag dumarami ito, mas maraming item ang may tatapon ng hindi masusuri. Mangyaring ilagay ang mga plastic na container at packaging na direkta sa mga plastic na bag ng basura. Salamat sa iyong kooperasyon. Alam mo ba ang tungkol sa food loss, pag-aaksaya ng pagkain? Ang food loss ay tumutukoy sa pagkaing nakakain pa, ngunit itinatapon na. At sinasabing mayroong milyong-milyong tiniladang basura ng pagkain sa buong bansa bawat taon. Nangangahulugang ito na ang bawat tao ay nagtatapon ng isang onigiri bawat araw. Mga maaaring gawin upang mabawasan ang pag-aaksaya ng pagkain. Bago bumili, suriin ang nilalaman ng inyong frigider at iwasang bumili ng mga karagdagang bagay. Kapag nagluluto, gamitin muna ng mga pagkaing may pinakamaagang petsa ng pag-expire. Gayon din, kapag nagbabalat ng mga gulay, mag-ingat na huwag labis na alisin ang mga makakaing bahagi. Isaalang-alang ang naaangkop na sapat na dami na makakain ng bawat tao. Gayon din, kapag kumakain, siguraduhin kainin ang pagkain kapag sariwa at nasa pinakamasarap na kondisyon. Kapag kumakain sa labas, siguraduhin umorder lang ng daming kayang kainin. Siguraduhin itabi ang mga natira para makakain mo sila sa ibang pagkakataon. Sa mga supermarket at convenience store, ang pagpili ng mga produkto mula sa harap ng shelf at pagbili ng mga produktong may diskwentong malapit na sa kanilang best before o use by date ay maaari ding makatulong na mabawasan ang basura ng pagkain. Upang bawasan ang pag-aaksaya ng pagkain, huwag bumili ng masyadong maraming pagkain. Ubusing gamitin sa pagluluto, kainin lahat. Hinihiling namin ang iyong kooperasyon upang maisagawa ang mga ito. Ngayon, ano itong cute na bag na dala ni Shippey? Oo, ito ay bag sa pagkolekta ng basura. Humigot kumulang 30% ng nasusunog na basura ay naglalaman ng papel. Ang paggamit ng papel bilang recycle na bagay ay makakatulong
na mabawasan ang basura. Kolektahin ang mga bagay na papel na malamang na itatapon bilang nasusunog na basura. Tulad ng mga kahon ng candy at mga rolyo ng toilet paper sa mga paper bag sa bahay at dalhin ang mga ito sa lugar ng pagre-recycle o sa mga istasyon ng pagkolekta ng ginamit na papel para sa pagre-recycle. Checker ng basura na si Shipei. Ang app na ito ay magkasamang ginawa ng Shizuoka Sangyo University at lungsod ng Iwata. Lahat mangyaring gamitin ito. Maari mo ring gamitin ito mula sa opisyal na line ng lungsod ng Iwata. Habang nabubuhay tayo, palagi tayong gumagawa ng basura. Gayunpaman, sa kaunting pag-iingat at talino, maari mong bawasan ang basura at gawing itong isang marirecycle na bagay. Bakit hindi tingnan muli ang iyong basura sa bahay?